Good morning guys! Welcome back again to another vlog. So ngayon ay nakalabas na naman tayo sa barko. And ito yung ating barko. And right now, andito tayo ngayon sa Saint Malo dito sa France, or how the French call it, Saint-Malo. So ngayon ay magagala-gala lang tayo ulit at enjoy ang perks of being a seafarer, going and roaming around the world for free, sabi nga nila. And ngayon ay medyo malamig kasi medyo makulimlim at umaambon. Hindi ko lang alam kung anong temperature dito, pero medyo malamig siya. And right now makikita nyo na may parang castle dito sa likod ko. It is because this place is very unique, and papakita ko sa inyo at samahan nyo ako na libutin ang lugar na ito. Andito ako ngayon guys sa Intramuros. Ito yung Intramuros na tinatawag nila. And ang una yung mapapansin ay kung gaano siya mukhang ka-medieval o yung kaluma. Before kasi itong lugar na to, Saint Malo ay kilala sa pagkakaroon ng mga pirata. So inalaw ng king ng France na magkaroon ng legal pirates para atakihin yung mga pirata na or yung mga ships around the places. So alam nyo ba na itong Saint Malo ay naging mayaman dahil sa pamimirata nila, and naging sobrang yaman nila. And dati daw yung ilang places dito, yung mga bahay ay mukhang normal lang, pero sa loob ng mga bahay na simple na yun ay sobrang daming pera, kasi doon tinatago ng mga kapitan yung mga nakuha nilang ginto or mga nakuha nilang kayamanan nung sila ay namimirata pa. Nasa likod ko ngayon yung St. Vincent Cathedral. So nung World War II, almost 80% nung places na ito ay na-damage dahil sa bombing, and it was rebuilt again. And sinasabi na nandito daw yung labi ni Jacques Cartier. So si Jacques Cartier, isa sa mga French explorer na nagpunta sa North America. And alam nyo ba yung mga barko namin sa Ponanta, based sa mga French explorer? So si Jacques Cartier ay isa sa mga yon. And meron din kaming isang barko na ang pangalan ay Jacques Cartier.
meron dito guys na daan palabas para makapunta tayo dito sa beach. And gusto ko i-try bumaba. So ito yung daan pababa. Gusto ko lang i-try yung dagat nila. Pero hindi tayo magpapakabasa. Gusto ko lang bumaba. And nasa likod ko pala yung wall na nagpo-protect before sa mga invaders dito sa St. Malo. And nakakatawa lang kasi up to now makikita mo na talagang yung place ay na-preserved. And alam nyo ba na noong 1944 this place was rebuilt again. So dahil nga sa bombing noong World War II, maraming places dito ang nasira. Pero ni-rebuild ulit siya noong 1944. Katulad or hango dun sa previous na design. So kung makikita nyo yung dinaanan natin ay same lang dun sa design down noon. And para kang nag-travel talaga in time. So nandito na tayo sa sand. So medyo malamig lang yung hangin pero masarap dito kasi nakaka-relax. Narinig mo yung tubig ng dagat. And yung tubig ng dagat ay malinaw. Makikita nyo kung gaano kaganda yung place sa likod ko. Nasa likod ko ngayon yung rebulto ni Jacques Cartier. So, additional information. Si Jacques Cartier ay isa sa mga explorer na sa Atlantic Ocean and isa siya sa mga nakadiscover ng parts of Canada. And isa rin siya sa mga unang tao na nagtawag sa place na yon na Canada, na galing sa salitang Canada which means village. So, si Jacques Cartier ay really from here, from Saint-Malo. Kaya siguro meron siyang sarili niyang rebulto dito sa place. So itong nilalakaran ko, tawag dito ay ramparts. So ang aim nito ay to defend St. Malo from English ships. So St. Malo is really a defense city. So pinoprotektahan niya yung buong place from ships na gustong manakop at gustong sirain itong place. So as I previously mentioned, noong 1944 sobrang nasira yung place na ito, pero these ramparts ay nanatili and still standing up today.
napansin ko lang na kanina medyo maaga pa kasi and wala pa masyadong tao. Pero feeling ko this place is really famous for its architecture and how the place is built kasi you can feel that you travel in time with a mix of modern infrastructure. So ngayon, meron ako kasing nadaanan kanina na restaurant or bar or coffee shop sa may tapat ng beach. And gusto ko kasi yung mga ganung vibes, yung kakain ako na may nakikita akong view. Meron naman kasi dito yung coffee shop sa loob, kaso cozy siya, pero gusto ko yung may nakikita ko. So try kong balikan yung place na pinanggalingan ko kanina. And tingnan natin kung okay yung price. Kasi mahal talaga dito mga bilihin sa France, especially dito sa mga places na touristy. Ito yung restaurant na nakita ko kanina. So binalikan ko lang kasi may view. Ganda siya. So hello guys, tapos ko lang kumain. Grabe, sobrang busog ko. Hindi ko na kung ano yung kinain ko, pero more on para siyang chicken. And nakabalot siya dun sa parang hindi ko maalala. Pero crispy naman siya. Masarap naman siya, tas may cheese din sa loob. Pero sobrang busog ko, hindi ko na-expect na sobrang busog ko. And ngayon pabalik na ako ng barko. And kailangan ko nang bumalik kasi kailangan ko na magtrabaho. And meron ditong parang swimming pool na seawater na kapag during low tide nagiging swimming pool siya, and pag high tide naman nawawala siya. So makikita na natin yung parang itsura ng swimming pool. Pakita ko sa inyo. Hello guys, so tapos na nating i-explore ang Saint-Malo, which is this. And yung mga sinabi ko, ni-research ko lang din naman yan. Pero nag-enjoy ako sa experience na to. Short, pero sobra akong nabusog. And nandito na ako ngayon sa barko namin. So papasok na muna tayo and back to work.